bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating This afternoon, we will be having our debate for the Guro 21 Course 1. Classroom debate, giving up responsible and outstanding teachers in Southeast Asia for the 21st century. Before we start, let us pray. Okay, I call in our moderator to read the prayer. Our Father, Lord and Creator of all things, another evening has come. We, thy children, body and soul, offer you this day of good and safe. Help us with you, and faithful hands, and help us to love and respect all. Bless us, our teacher, our family, our school, our country. Grant us through Jesus. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, Ninang Cristina and Pangasinan. Magandang hapon po, Ginoong Joselito D. Caseros. Magandang hapon po, Ninang Joselina P. Macaro. Magandang hapon po, Ninang Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon, magkaroon tayo ng isang pagdidebate tungkol sa paksang kalinisan. Dapat bang uugaliin at panatilihin o baliwalain? Okay, tatawagin ko ulit. Halika, Alcester. Okay. Siya ang ating moderator ngayong hapon at ipakilala niya ang mga kalahok sa proposisyon na grupo at dito ang oposisyon na grupo. Mga taga-kalahok ng debate. Proposisyon, Nernie Cristel F. Canda. Johanny O. Samson. Berlin May F. Bangkwang. Alicia C. Nazar. Mary Christine G. Balatero. Hin R. Bitonio. Mar Simon C. Cagadas. MCC Monarca. Luigi A. Llanos. Zaira J. B. Guangfu. Prince O. Sevilla. Easy M. Paez. At ang ating video cameraman, sila Christian M. Parasian at ang ating timekeeper, si Mitchkay P. Sanchez. Okay, palakpakan natin ang ating mga sarili. At ang ating tagahukom o hurado ay si Ginoong Joselito D. Caseros. Palakpakan natin ang ating punong guro. Si Ginang Rizalina P. Pacaro. Si Ginang Hieronima C. Estrebelio. Si Ginang Marites Nazar. Ang representative sa ating mga magulang. Dating General PTA President. Okay. There's a saying goes this way. Cleanliness is next to godliness. Kalinisan ay kalusugan. Ang taong malusog ay para na ring mayayaman dahil hindi gumagasto ng pera para pambili ng mga gamot at tableta. Makinig kayong lahat
Dahil pagkatapos sa ating pagdidebate, marami akong mga tanong at sasagutin ninyo. Handa na ba kayong lahat mga bata? Opo. Simulan na natin ang ating pagdidebate. Unahin natin ang ating mga taga-proposisyon. Palakpakan natin ang ating taga-proposisyon. Kalinisan sa kapaligiran. Nakapagpasyal ka na ba kahit saan? Napakagandang tingnan ang malinis na kapaligiran. Kahit walang ordinansa sa ating barangay o bayan, kailangang sikapin ng mga mamamayan ang paglilinis para ang mga dumarayo sa ating bayan ay masisiyahan at may pagmamalaki nila ang ating malinis na kapaligiran. Kahit saan man sila magpunta, ay maisip at hindi nila ito malilimutan. Di ba masarap pakinggan? Ang kalinisan ay kalusugan. Kahit wala tayong pera, ay para na rin tayong mayayaman. Kung may mga bisita, ay hindi rin tayo nahihiya. Tayo ay mga Pilipino. Taas noo kahit kanino. Mga basura dapat ilagay sa tamang lalagyan. Mabubulok at di mabubulok na mga basura ay dapat hindi ikalat saan man. Basag na baso at pinggan ay dapat ingatan, ilagay sa basurahan. Mag-tree planting at kung may maraming kahoy, malamig ang simoy ng hangin. Mga patay na hayop ay huwag itapon kahit saan. Para maiwasan ang paglanghap ng mabawang hangin sa kapaligiran. Magtulong-tulong tayong lahat para sa kalinisan at kalusugan. Panatiliing malinis araw-araw ang ating kapaligiran. Tayo na! Huwag na tayong mag-aksaya. Isulong natin ang kalinisan. Maraming salamat. Kalinisan sa kapaligiran. Malaki ang ating kapaligiran at hindi pwedeng tayo lang ang mag-umpisa sa paglilinis dyan. Kanya-kanya lang tayo sa ating sariling pamayanan o kung kailan mo gusto at kung wala kayong trabaho. Wala naman tayong sweldo kapag inuuna natin ito. Hindi na rin tayo makakapunta sa mga lugar na ating gustong puntahan. Kung panahon natin ay lalaan dyan sa paglilinis sa ating kapaligiran. Kaya maglinis na lang tayo paminsan-minsan at kung kailan natin gusto para walang istorbo sa ating mga trabaho at gustong puntahan. Maraming salamat po. Kalinisan sa tahanan. Napakasarap maninirahan sa malinis at maliwasay na tahanan. Kahit maraming trabaho sa buong araw ay hindi natin mararamdaman ang sakit at pagod ng katawan at madaling maibsan dahil maganda at malinis ang ating tahanan. Kahit pagod na pagod tayo galing sa paaralan ay gustong-gusto pa rin tayong umuwi sa ating munti at malinis na tahanan. Araw-araw, linisin ang lahat ng dumi at basura para mga insekto at kulisap ay hindi dumako at hindi dito maninirahan. Alikabok ay laging punasan para walang dumi kahit saan. Unahan linisin ang palikuran at para hindi tayo magkasakit kailanman. Kasunod ang kusina at ang hapagkainan dahil may pagkain at para hindi rin madumihan. Ilipid natin ang mga kagamitan sa tamang lalagyan. Mga damit ay ilagay sa kabinet. Plato, tinidor at kutsara ay ilagay sa tamang lalagyan sa bangkira. Magtanim ng mga bulaklak sa hardin para mas malamig ang simoy ng hangin. At magandang tingnan ang ating kapaligiran. Kung may mga bisita ay hindi din tayo mahihiya. Linisin ang loob at labas ng tahanan para sa ating maramdaman ang paginhawaan. Simpleng pamilya ay magiging masaya kapag laging magsama-sama. Salamat po.
Kalinisan sa tahanan. Di bale kung anong uring tahanan mayroon ang ating mga magulang. Importante ay mayroon tayong inuuwian galing sa laro at galing sa eskwelahan. Mayroon lang tayong matutulugan at hindi tayo nababasa kapag umuulan. Gawin na lang ang paglilinis paminsan-minsan. Maraming salamat. Kalinisan sa paaralan. Malinis ba ang inyong paaralan? May nagagalit ba kapag hindi ninyo araw-araw nililinisan? Siyempre naman, ang aming mga guro at punong guro na gusto-gusto talaga nila ang kalinisan. Kailangan araw-araw lilinisan ang paaralan para kung may mga bisita ay hindi na tayo mahihiya. Kung may pasok, pumasok na maaga at huwag mag-aksaya. Simulan na kaagad ang paglilinis sa loob at labas ng silid-aralan at sa buong kapaligiran ng paaralan. Magdilig ng mga halaman para magandang tignan saan man. Mga basura ay itapon sa basurahan at huwag ikalat kahit saan. Kung araw-araw ginagawa natin ito ay hindi na tayo pagagalitan. Bago at natapos ang klase ay gagawin na ito kaagad para hindi na tayo natataranta kung ano ang uunahin pa. Tuloy-tuloy ang klase at tuloy-tuloy na rin ang saya sa kapaligiran. At hindi nang bukbitsuran pa sa maruming kapaligiran. Kahit bakasyon man ay nandito pa rin para ipagpatuloy ang paglilinis sa paaralan. Ang punong guro namin ay siyang modelo ng kalinisan. Linisan sa paaralan. Dapat uunahin natin ang pagsunod sa budgeted lesson para tayo matuto at makuha ang lahat ng mga leksyon na inilalaan para sa buong taon. Importante yon nang sa ganon pag may mga paligsahan o pasulit ay hindi tayo ang pinakahuli at makamit ang mga gantimpala para sa mga bata. Lagi tayong mananalo kung pag-aaral ay gusto. Kalinisan sa puso't isipan. Puso't isipan ay huwag dumihan para maiwasan at wala tayong masagasaan ng mga kaibigan. There's a saying that goes this way: action speaks louder than words. Pabayaan niyo lang yan para wala ng gulo ang nangyari sa ating bayan. Nang wala na rin masaktan, dignahin niyo na lang at walang mangyaring kaguluhan. Kahit ano pa ang mga kinikilos nila dyan at huwag na lang ninyong tignan. Just close your eyes na lang. Basta't hindi kayo sinaktan, okay lang yan. Kailangan mag-iisip bata tayo matapos makipag-away at madaling makakalimutan ang nakaraan. Kung ugali ito, siguro walang digmaan sa ating buong bayan. Kalinisan sa puso't isipan. Para sa akin, hindi ako nangunguna kailanman. Marami dyan kahit hindi inaawa ay ginagamit ang cute na mata at makapal na pisngi para makipaglabanan. Pasulyap-sulyap ang mga mata, kunyari patingin-tingin para hindi maintindihan ang ibig nilang sabihin. Pero pag ako ang matamaan, ayos lang yan. Kita ay disisiplinahin para hindi mo na ulitin. Hindi naman kita ko kontrahin, ngunit kakaibiganin pa rin. Maraming salamat po. Kalinisan sa tubig at pagkain.
Malinis na tubig at pagkain ang kailangan sa lahat ng mga mamamayan, maging sa restaurant, sa tindahan, sa paaralan, sa tahanan o kahit saan man. Huwag magtapon ng mga patay ng hayop at dumi sa dagat at ilog. Pakuluan ang tubig kapag hindi siguradong malinis ito. Maghugas ng kamay bago at matapos kumain. Gumamit ng sabon at malinis na tubig. Sariling baso, plato, tinidor at kutsara ang gagamitin, at ito'y pakuluan din. Ugaliing malinis ang lahat ng kagamitan sa kusina kung maghahanda ng pagkain para sa pamilya. Gumamit ng alkohol o sabon at malinis na tubig kung galing sa palikuran. Sundin ang mga 10 commandments. 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain na may protina. 5. Uminom ng gatas, kumain ng pagkain mayaman sa calcium. 6. Tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. 7. Gumamit ng iodized salt. 8. Hinahinay sa maaalat, mamantika at matatamis. 9. Panatilihin ang tamang timbang. 10. Maging aktibo, iwasan ng alak, huwag manigarilyo. Maraming salamat po. Kalinisan sa tubig at pagkain. Mataas ang mga presyo ng mga bilihin ngayon, kaya kadalasan tayo ay mahilig maghiram na lang. Wala na tayong sariling kagamitan, importante ay may magagamit tayo kapag gustong uminom ng tubig. Dahil sa kapital ngayon, bastante na sa atin kung may mga libreng pagkain ang ibibigay natin. Binaliwala kung saan ito galing at ang mga label ay hindi na sinusuri. Importante ay busog ang mga tiyan natin. Linisan sa katawan. Alagaan ang buong katawan natin para hindi tayo maging masakitin. Maliligo araw-araw gamit ang sabon at shampoo para malinis at walang mabahong pawis. Magpalit ng malinis na damit at tayo magiging kaakit-akit. Suklayin ang buhok ng 100 beses bago matulog. Magsipilyo ng ngipin 3 beses araw-araw pagkatapos kumain. Kapag pinapawisan, gumamit ng tawas o deodorant, kailangan ang damit ay palitan at hindi mabaho ang buong katawan. Putulin ang matataas na kuko para walang tumapong mikrobyo. Mag-ehersisyo araw-araw para katawan ay maging malusog at malakas. Kumain ng tamang pagkain para walang sakit ang aabutin. Alagaan ng gusto ang buong katawan dahil hindi na ito mapapalitan. Maraming salamat po. Kalinisan sa katawan. Dahil sa hagilutan ngayon, kadalasan naghiram na lang tayo ng mga sabon at ibang kagamitan. Hindi natin alam na nakakuha na tayo ng ibang sakit dyan. May mga sobrang malinis dyan, payat naman. Ang daming mga halos walang ligo dyan, pero mataba naman. Praise the Lord! Maraming hindi masyadong malinis dyan ang katawan, pero buhay naman. Maraming salamat. Yun ang ating pagdidebate sa ating paksang kalinisan. Dapat bang uugaliin o panatilihin o baliwalain?
Meron akong mga tanong dito at kailangan sasagutin ninyo. Kailan tayo maglilinis? Sino makapagsagot? Okay, Simon? Araw-araw at kung kinakailangan. Tayo ay? Okay, kompletong sagot. Paano tayo maging malinis? Or ano ang gagawin nating lahat para tayo ay maging malinis? Sino makapagsagot? Just raise your hands. Okay, Nornie. Huwag tayong magtapon ng mga basura sa kahit kung saan-saan para hindi tayo magkasakit at maging malinis ang ating kapaligiran. Ano pa? Ano ang resulta kapag tayo ay palaging naglilinis sa ating kapaligiran? Sa tahanan, sa paaralan, sa ating puso't isipan at sa ating katawan, sa ating tubig at pagkain. Ano ang mangyayari? Okay, sino ang makasagot? Ano? Walang makasagot? Anong mangyayari sa atin kapag panatilihin nating malinis ang buong kapaligiran? Ano ang mangyayari natin sa lahat ng mga mamamayan sa ating bayan? Ano ang mangyayari kapag tayo ay magiging malinis? Panatilihin malinis ang ating kapaligiran. Ano ang resulta? Sino makapagsagot? Marihani? Malusog ang mga tao. Okay, maging malusog ang mga tao at saka mamamayan. Kapag malusog ang ating mga tauhan, para na rin silang mga mayayaman dahil bakit kaya sila ay mga mayayaman? Gumagasto ba sila ng pera para sa tableta nila para panggamot o hindi? Richie. Gumagasto ba sila ng pera? Malaking pera para sa ospital? Hindi. Kompleto. Gumagasto ba sila ng pera kapag malusog ang mga tao? Hindi. Okay, sinong makakumpleto? Okay, sagutin ng kumpleto ang tanong. Sino? Morning. Hindi sila bumibili ng mga tableta sa mga tindahan at sa iba pang mga tindahan sa mga parmasya. Okay, so yung pera nila ay hindi nauubos sa kabibili ng gamot. So kailangan lahat ng mamamayan sa Pilipinas ay malusog. Paano tayo maging malusog? Ang pagiging malinis. Okay. So ngayon, hihingi tayo ng mga patnubay o mga komentaryo galing sa ating hurado. Palakpakan natin si Ginoong Silito G. Caseros, ang ating punong guro. Ano ang masasabi mo, sir? Alam ko yun, sir, magwe-whistle kayo kapag hindi kami naglilinis sa paralan. Unang-una, masaya ako sa inyong pinapakita ang kagalingan sa debate. Siyempre naman, doon ako papanig sa mga, ano yun, sa proposisyon, no? Yung proposisyon, kalaban sa, ano yun, sa lahat. So, maganda ang pinagpakita ninyo at salamat ako na kahit ganito, summer, walang klase, nandito kayo sa paralan, naka-uniform pa nga yung iba. So, maraming salamat at saka kay Ma'am Christina Pangasian, ang ating guro na tinatanggap niya ang hamon na maging kabilang sa yung yung course na Guro 21. Yan ay sponsored ng Simeo, Southeast Asian, ano yan, basta yung malaki na organisasyon yan sa mga guro. At saka hindi basta-bastang nakapasok dyan at hindi rin basta-bastang nakagraduate, no? Ngayong 19 ay revalida ni Ma'am, kaya
I-wish natin siya ng good luck. Sa ngayon, atin siyang palakpakan sa magandang nagawa niya sa pagbuo ng debating ito. Palakpakan natin si Ma'am. Siguro yun lang dahil panik na panik ako doon sa panik na panik ako doon sa proposition. Siguro yun lang Ma'am, na kung madagdag pa. Meron pang dapat sabihin? Ano yung masasabi mo, sir? Tungkol sa kanilang mga intonasyon? Ano Okay. Isa yan ang dapat nating na-improve. Ako nga, mahirapan dyan dahil hindi naman tayo sanay magsalita ng Filipino. No? Yung Filipino natin, ang dating, Bisaya pa rin. So, yan ang mahirap dahil iba kasi ang language natin sa language ng nasa National Capital Region. Kaya isa yan sa dapat nating pagtuunan ng pansin kung gusto nating manalo sa mga debate sa division o sa pang-higher na kompetisyon. Unang-una yung the command of the language, yung pagsasalita, pagbigkas, pag-deliver natin sa ating PISA, talagang dapat pagtuunan ng pansin. Pero dito sa pamparalan na level, para sa akin, okay na yung pinapakita ninyo at saka sa ikli naman ng panahon na tayo ay naghanda dito, kapuri-puri naman yung ginagawa ninyo at saka yung pinapakita ninyo dito sa amin. So palakpakan natin mga sarili. Maraming salamat din, Sir Caseros, na binigyan ninyo kami ng panahon. Kay Ma'am Pacaro, binigyan ninyo kami ng panahon na makinig kayo sa aming simpleng debate para sa requirements ng aming SEMIO. Okay. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Palakpakan natin ating mga sarili. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs